Naisip mo na ba kung ano talaga ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Kristo? Kasi madalas iniisip natin ito bilang isang malaking milagro, yung grand finale ng Holy Week. Pero ayong sa mga materyales na pinadala mo, higit pa pala doon. Ito pala yung mismong legal na dokumento, kumbaga, na maglipat ng kapangyarihan sa buong kalawakan o space-time ayon mismo sa mga source natin. At para malinaw lang, pag sinabi nating space-time sa usapang ito, ang tinutukoy ng sources ay ang buong universo natin, lahat ng espasyo at lahat ng oras mula sa simula hanggang sa wakas, yung buong reality natin, di ba? So sa pagtatalakay natin ngayon, hihimayin natin yung malalim na konsepto na yan, kung paano minana ni Jesus bilang isang nilalang ang kapangyarihan sa buong space-time. Tatlong bagay yung titingnan natin. Una, bakit ang muling pagkabuhay ang ground zero ng lahat ng ito? Pangalawa, ano ba talaga ang Hades at bakit kailangang itong talunin? At pangatlo, kung paano nito binago totally ang sistema ng panalangin at ang relasyon natin sa Diyos. Ready ka na ba? Sige, simulan na nating himayin ito. Okay, umpisahan natin sa pinakapundasyon ng lahat. May isang verse sa sources mo, 1 Corinto 15.17, na nagsasabing, kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang saysay ang ating pananampalataya at nananatili pa rin tayo sa ating mga kasalanan. Ang bigat niyan. Teka. Akala ko ba yung kamatayan niya sa krus ang nagbayad sa kasalanan? Bakit parang sinasabi dito na kung walang muling pagkabuhay, baliwala rin yung krus? Yan ang perfect na tanong para simulan to. Kasi konektado talaga silang dalawa. Parang dalawang panig ng iisang barya. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ayon sa lohika na nilalatag ng sources mo, ganito yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Simple. Kung sino man ang may kasalanan, hindi niya kayang takasan o talunin ng kamatayan. At kung hindi mo kayang talunin ng kamatayan, imposible kang mabuhay muli on your own power. Okay, so death is a one-way street para sa may kasalanan. Exactly. One-way street. Kaya naman ang muling pagkakabuhay ni Jesus ang pinakamatibay at hindi matatawarang ebidensya na siya ay walang bahid ng kasalanan. Kasi tinikman niya ang kamatayan pero hindi siya kayang ikulong nito. Bumalik siya. Ito yung patunay na hindi siya sakop ng batas ng kasalanan at kamatayan. Gets ko na. So parang sa isang legal case, yung krus ay yung pag-aalok ng bayad, pero yung muling pagkakabuhay ang resibo, yung official proof na tinanggap at valid yung bayad, kasi yung nagbayad, walang utang in the first place. Perfect analogy. Yan mismo yun. At dahil napatunayang wala siyang kasalanan, yung kamatayan niya ay naging katanggap-tanggap sa Diyos bilang kaperpektong kabayaran o pagtubos para sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Kung walang muling pagkakabuhay, parang nagsabi ka lang na may nagbayad ng utang mo, pero wala kang maipakitang katibayan. So, walang nangyaring pagtubos, walang kapatawaran, walang kaligtasan. At sa dulo, mawawalan din ng sensa yung konsepto ng isang makatarungang paghuhukom. Okay, dito nagiging mas interesante. Ibig sabihin, yung kamatayan niya ay para sa ating mga kasalanan, pero yung muling pagkakabuhay niya ay para sa ating justification o yung pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Na para sa atin. Pero sa muling pagkabuhay, dineklara ng Diyos, itong sakripisyong ito ay ganap at tinatanggap ko. Ito ang nagbigay bisa sa lahat. At dahil kumpleto na yung pagtupos, dito pa lang naging posible na ang banal na espiritu ay manahan sa mga mananampalataya. Hindi yan mangyayari kung may issue pa ng kasalanan. At paano to kumokonekta doon sa dakilang puting trono ng paghukom na binanggit din sa sources? Magandang tanong yan. Kasi dahil sa muling pagkabuhay, nabago rin yung basehan ng paghuhukom para sa mga mananampalataya. Hindi na lang ito tungkol sa isang checklist ng mga utos na sinunod mo o hindi. Ayon sa sources, ang magiging evidence sa dakilang puting trono ay yung bunga ng buhay mo. Kung paano ka namuhay, kung umibig ka ba talaga sa Diyos at sa kapwa. Ang muling pagkabuhay kasi ang nag-enable ng bagong uri ng buhay na ito. Isang buhay na pinapatakbo ng espiritu, kaya't ito na rin ang magiging basehan ng paghuhukom. Okay, so a victory was won.
Malinaw na yung muling pagkabuhay ang nagpatunay niyan. Pero para magkaroon ng victory, dapat may tinalo. At dito na yata pumapasok yung konsepto ng Hades sa mga source mo na parang headquarters ng kalaban. Ano ba talaga itong lugar na ito? Madalas kasi itong mapagkamalang impyerno. May mahalagang distinction dyan at nililinaw yan ng mga materialismo. Ang Hades na Sheol naman sa lumang tipan ay hindi yung lawa ng apoy o yung final hell. Okay. Hindi pa yon. Hindi pa. Ang Hades ay inilalarawan bilang sakop o teritoryo ng kamatayan. Ito yung kaharian kung saan ang kamatayan mismo ang kapangyarihan. At ayon sa sources, ang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan sa loob ng Hades ay si Satanas. Isa itong bilangguan para sa mga kaluluhan ng mga sumuway sa kautusan at maging sa mga nagkasalang anghel. Lugar ito ng kadiliman. Isang bilangguan. Pero ang nakakagulat na punto sa mga source ay kahit ito ang teritoryo ni Satanas, pag-aari pa rin ito ng Diyos. Paanong ganon? Soberaniya ng Diyos. Hindi ito isang parallel kingdom na kapantay ng kapangyarihan ng langit. May hangganan ito. Sinasabi nga sa sources na sa katapusan ng panahon, ang kamatayan at ang Hades mismo ay itatapon sa lawan ng apoy na siyang tinatawag na ikalawang kamatayan. So temporary lang ang jurisdiction nito. Kung ganoon, paano makakatakas dito? May isang linya sa source na talagang nakakuha ng pansin ko. Sinasabi na ang simbahan ay isang sakop ng liwanag sa loob mismo ng Hades. Parang isang embassy sa teritoryo ng kaaway. Paano nangyari yun? Diyan pumapasok ang henyo ng plano ng Diyos. Si Jesus na tinatawag na tunay na ilaw ay pumasok sa Hades. Paano? Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Nang isinilang siya bilang tao, isinuot niya yung isumpang katawan ni Adan, isang katawang may kamatayan. Sa madaling salita, pumasok siya sa mismong teritoryo ng kamatayan, parang isang undercover agent na pumasok sa pinakabase ng kalaban. So hindi niya sinira mula sa labas, pumasok siya sa loob. Eksakto. At sa loob ng sistemang yon, sa loob ng isang mortal na katawan, ipinakita niyang isang perpektong buhay, walang kasalanan at may ganap na pagsunod sa Diyos. Ginawa niya yung hindi nagawa ni Adan, at sa huli, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, winasak niya ang mismong makina ng kapangyarihan ni Satanas, which is death. Parang niyang pinasabog yung power source ng fortress mula sa loob. Dahil dito, ang lahat ng sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng kanyang dugo at ng espiritu ay nabigyan ng paraan para makatakas. Hindi na sila bilanggo ng Hades. Sila ay makakatakas sa pamamagitan ng sarili nilang muling pagkabuhay balang araw. Wow. So, he didn't just bomb it from the outside. He went in, broke the engine, and then gave everyone else the keys to get out. Ang galing. At itong napakalaking tagumpay na ito ay may napakalaking epekto. Dito napapasok ang pinakakonsepto ng ating usapan, ang pagmamana ng space-time. Paano nito binago ang buong cosmic administration? Yan na yung aabangan mo. Nilatag ng sources mo yung pagbabago na ito sa 3 yugto. Isipin mo na lang na parang nagkaroon ng major reorganization sa buong universo. Unang-una, yugto 1, bago dumating si Jesus. Sa Old Testament era, ang presensya at pangalan ng Diyos ay nakasentro sa isang physical na lugar, ang templo sa Jerusalem. Ito ang command center, kumbaga. Kaya kahit nasaan ka man sa mundo, ang protocol ay manalangin na nakaharap sa templo. Ito yung designated meeting place. Parang isang central server na doon lahat dapat dumadaan ang communication. Tamang-tama. Ngayon, pumasok tayo sa yugto 2. Nung si Jesus ay nasa lupa, dito nag-umpisa yung malaking shift. Ang katawan mismo ni Jesus ang naging tunay na templo. 'Di ba sinabi niya, wasakin ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw na yung katawan niya yung tinutuhoy. Oo. So yung templo naging mobile, naging isang tao. Ang panalangin sa kanya ay katumbas na ng panalangin sa Diyos Ama. Pero, at ito ang mahalagang detalye, may proseso pa rin. Si Jesus bilang ikalawang persona, yung anak, ay humihiling pa rin sa Ama, ang unang persona, para kumilos.
May chain of command pa rin kumbaga. Naalala ko yung sa pagbuhay kay Lazaro, nagdasal pa siya sa Ama. Eksakto. Nagpasalamat pa siya sa ama sa pagdinig sa kanya. Ipinapakita nito na habang siya ay nasa lupa, ang final approval ay galing pa rin sa ama. Ngayon, dito na tayo sa pinakamalaking pagbabago. Yugtong 3. Matapos umakyat si Jesus sa langit, ito na yung grand turnover. Dahil sa kanyang perpektong sakripisyo at tagumpay laban sa kamatayan, opisyal na minana ni Jesus ang pamamahala sa buong space-time mula sa Ama. Nang siya ay umupo sa trono sa kanan ng Ama, hindi na siya humihiling. Direkta na siyang naguutos. Sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Game over. Siya na ang CEO. Wow! Sandali, i-digest ko yan. So yung buong sistema ng kung paano gumagana ang panalangin ay na-reboot. Ganun ba? Mula sa isang physical na templo, naging isang tao, si Jesus, at ngayon, yung kapangyarihan ay na-delegate na mismo sa kanya. So anong epekto nito sa panalangin natin ngayon? Yang diin ng source mo. Dahil minana na ni Jesus ang pamamahala sa space-time, siya na mismo ang ikalawang persona ang direktang kumikilos at sumasagot sa mga panalangin. Naalala mo yung sinabi niya sa Juan 14:14? Kung hihingi kayo ng anuman sa aking pangalan, ako mismo ang gagawa nito. Hindi na ihiling ko sa Ama, kundi ako ang gagawa. Grabe! Ang laking shift niyan sa cosmic administration. Mula sa isang sistemang nakasentro sa templo, naging nakasentro sa katawan ni Kristo, at ngayon, naging nakasentro sa pangalan ni Kristo na isinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu na nasa atin. Ang bawat mananampalataya ay naging isang mobile na templo na may direktang access sa CEO ng universo. Ang bigat ng implication niyan. Napakagandang summary, binibigyan diin ng source na ang isang mananampalataya sa pagkakaroon ng banal na espiritu ay literal na nagtataglay ng pangalan ng Diyos, partikular ang pangalan ng ikalawang persona, si Jesus. Dahil dito, ang katawan ng isang mananampalataya ay nagiging isang banal na templo. Ang presensya at kapangyarihan ng Diyos ay hindi na nakakulong sa iisang lokasyon sa Middle East. Dispersed na ito sa buong mundo sa bawat taong may espiritu. Yeah, para buin ang lahat ng napag-usapan natin, malinaw na ang muling pagkabuhay ay hindi lang isang event sa history books. Ito ang legal na proklamasyon na si Jesus na naging isang nilalang ang siyang karapat-dapat na tagapagmana at tagapamahala ng buong space-time. Binago nito hindi lang yung destinasyon natin pagkamatay, kundi pati yung mismong operating system ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos ngayon dito sa lupa. Tama. At dito tayo iniiwan ng source mo na may isang huling napakalalim na kaisipan para pag-isipan mo. Lahat ng ito, ang pagtubos, ang paggapi sa Hades, ang pagbabago sa panalangin, lahat yan ay nangyayari sa loob ng structure na tinatawag nating space-time. Ngunit, iniiwan tayo ng source na may isang misteryo. Sinasabi nito na sa labas ng space-time, sa dimension ng kawalang hanggan, kung saan nakatira ang Diyos, ang tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu, ay sabay-sabay na umiiral sa lahat ng lugar at sa lahat ng sandali. Sila ay sabay-sabay na nagpapanatili sa lahat ng bagay, walang noon at ngayon doon. At ang ibig sabihin niyan ay isang katotohanan na hindi kayang lubusang maunawaan ng isip nating mga nilalang na nabubuhay lamang sa loob ng space-time. Isang malalim na ideya para pag-isipan mo hanggang sa susunod nating pagtatalakay.